Meron kaming isang poll na inilabas na talagang interesante dahil maraming tao ang nagtatanong, okay, ano ang magiging epekto nito? Ano ang mangyayari? Ano ang pananaw mo kay Sean Combs? Ano sa tingin mo ang magiging buhay niya pagkatapos niyang makalaya mula sa kulungan? Kung siya ay masentensyahan ng pagkakakulong o kung siya ay palalayain ngayon na mukhang malabo mangyari. Pero nagbago ba ang opinion mo kay Didi mula nang siya ay mahatulan? Kaya 39 sa mga tinanong ay nagsabing hindi talaga, 32 ay hindi talaga siya nagustuhan. 19 ang nagsabing lubos at 10 ang nagsabing kaunti lang. Ano sa tingin mo, Shera? Ano ang pananaw mo? Sa tingin ko, interesting ang poll na yan dahil marami itong taong ipinapakita. Parang, alam mo yon, hindi naman talaga nagbago ang opinion nila kay PDD at siguro dahil hindi naman talaga nila siya nagustuhan simula't simula pa. Ibig kong sabihin, kung pinag-uusapan natin, alam mo yon, mula nang mahatulan siya, opisyal na siyang nahatulan sa krimeng ito. Tama ba? Bago pa mangyari ito, naiulat na namin ito. Naalala ko talaga ng malinaw yung unang sidebar, Jessie, na ikaw ang nag-host ay noong Nobyembre ng 2023 kasi doon nagsampa si Cathy Ventura ng kanyang nakakagulat na kaso at pagkatapos noon, mahirap nang bilangin ang dami ng mga civil na kaso na lumabas. Kaya siguro baka nagbago ang opinyon ng mga nanonood ngayon kay P. Diddy lalo na nung una nating nakasama si Cassie. At alam mo na, pinag-uusapan natin sina Jane Doe, Eliza Gardner at iba pa. Lahat ng kasong isinampa bago si Lil Rod at marami pang sumunod pagkatapos. Sigurado akong sinusubaybayan nila ang law and crime coverage ng paglilitis kung saan ikaw at si Elizabeth Milner ang nagtalakay ng detalye. Sa tingin ko, malaking nabago sa opinyon ng publiko tungkol kay P. Diddy at sa mga paratang laban sa kanya. At kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng kwarto or hotel room tuwing gabi ng Wild King or Freak Off. At sigurado ako na para sa maraming tao, maaaring nabago noon ang opinion nila kay P. Diddy. Pero sa tingin ko, kailangan pa nating makita kung ano ang mangyayari sa hinaharap niya kung makakabawi pa siya. Pagdating sa, alam mo na, kahalagahan sa kultura, ulitin ko lang, sinabi ko na ito mula pa nung simula, hindi ako naniniwala na basta na lang mawawala si Diddy ng tahimik. Kahit na karamihan sa mga tao ay hindi siya gusto, meron pa rin siyang sariling grupo ng mga taga-suporta. Interesante, nabanggit mo yan kaya babalikan ko ang balita mula sa korte. Nicole Westmoreland. Sabi ng tagapagsalita niya, tinutulungan lang daw niya. Nagtayo siya ng 3 charter school sa mga lugar na mahina ang edukasyon. Motto Black Excellence, kabataan ang kinabukasan. Na-inspire ako kay Ginong Combs. Pumunta ako sa event sa DE. Nandoon si Ginong Combs. Sabi niya, makinig kayo at pasensya na. Huwag matakot mangarap pero siguraduhing samahan ito ng aksyon. Sinabi niya, huwag kalimutang tumulong sa iba at binago nun ang buhay ko. Nang sinabi niya, pasensya na, parang umiiyak siya sa korte, di ba doktor? Naisip ko kung naaapektuhan nun ng hukom dito, siguro hindi naman talaga ang emosyon, baka emosyon ng abogado. Pero pinag-uusapan ng epekto na nagawa niya, ang karera na meron siya, ang hinaharap. Ibig kong sabihin, iniisip ba ng mga hukom ang epekto na maaaring gawin ng isang tao, ang benepisyo na maaari nilang ibigay sa lipunan? Naniniwala ako, nakagawa na ako ng daan-daang pagtalaga para sa mga bilanggo sa buong bansa sa aking karera. Pinakamahalaga, bumalik sa ulat bago ang sentensya para tingnan ang krimen at asal. At pagkatapos, nung siya ay na-interview, inako ba niya ang responsibilidad? Yung mga ulat tungkol sa kanya na nagtuturo ng mga klase, may ebidensya ba ang mga iyon kanino? Nang makipagkita siya sa probation officer, tunay ba niyang inako ang responsibilidad? May epekto ang lahat ng bagay pero sa huli may hatol pa rin. Kaya mas magiging interesante kung makikita natin kung siya ay hahatulan ng, alam mo na, 3 hanggang 5 taon o 7 taon o 10 taon. Magpapatuloy pa rin ba siyang magturo at ipaglaban ng ibang bilanggo? Ang totoong pagsubok ay magsisimula kapag ibinaba ang hatol, kaya para sa akin parang palabas lang ito sa abogado ng depensa. Hindi rin kailangan maging emotional kasi hindi iyon ang issue. Sa tingin ko, hindi naman malaki ang epekto niyon sa desisyon ng hukom dahil siya pa rin ang magpapasya. Lahat ng impormasyong nakalap sa buong kasong ito. May isa pa akong tanong para sa'yo. Mula kay Britney Curry. Dahil maraming bansa ang hindi nagpapapasok ng may kasong kriminal, paano maaapektuhan ang kanyang pagbiyahe sa ibang bansa? Kapag siya ay nakalaya na, malamang ay ilalagay siya sa supervised release, kaya anumang biyahe na gagawin niya, kailangan muna niyang dumaan sa kanyang probation officer habang siya ay nasa supervised release. Kaya anumang pagbiyahe niya palabas ng jurisdiction kung saan siya pinalaya, kailangan munang aprobahan ng probation office. Problema. Kaya, sa pa,
May nangyayaring kakaiba dito. Gusto ko lang banggitin si Nicole Westmoreland na nagsasabing nandoon si Ginong Combs. Sabi niya, pakinggan mo, pasensya na. Si Ginong Combs ay tao lang at nagkamali rin siya. May mga kahinaan siya tulad nating lahat. Pero ilan ba sa atin ang makapagsasabing nakatulong na tayo sa napakaraming buhay? Hindi mabilang na mga buhay. Nakulong na siya at nagsisisi siya. Araw-araw ko siyang kinakausap. Medyo tumuto lang hukom kanina tungkol sa sinabi niya. Mukhang hindi talaga tinatanggap ni Sean Combs ang buong responsibilidad sa ginawa niya. Ito ang depensang minamaliit ang mga krimen. Makakasama ba ito sa kanila sa hatol? Hindi ko iniisip na sinusubukan nilang maliitin ang mga krimen, pero sa tingin ko, ang ginagawa nila ay binibigyang diin ang ibang aspeto na kailangang isaalang-alang ng hukom at tiyak na isasaalang-alang din niya. Kaya oo, tinatanggap ang pananagutan mula kay Ginong Combs, pero sinasabi rin nila, hukom, mahirap din itong balansehin. Dahil sa isip nila, may kaunting pagtatalo pa rin kung totoong mga biktima nga ba ang mga ito or hindi. O pagtatalo sa hatol at ilang di umano'y pangyayaring isasaalang-alang ng hukom. Kaya, naglalakad siya sa gitna ng pagtanggap ng responsibilidad at pananagutan habang ginagamit ito para bigyang diin ang iba pang bagay na kilala si Ginoong Combs. At sa tingin ko, napaka-espesyal nito dito at talagang umaasa akong hindi ako nagkakamali habang sinasabi ko ito. Sa palagay ko si Binibining Westmoreland, siya ang African-American na abogada sa kanilang grupo. Kaya sa tingin ko, napaka-interesante na siya ang nagbibigay ng pahayag sa sandaling ito. Para kay Ginong Combs na malinaw namang isang itim na lalaki at isa sa mga nangunguna sa mundo ng hip-hop at sa mundo ng aliwan. At muli ayon sa sinabi niya kanina, isa siya sa iilan or isa sa mga nauna na nagawang gamitin ang talento ng mga itim or Afrikano-Amerikano at mga bagay na kaugnay nito sa industriya ng aliwan. Ayon sa kanya, tungkol sa epekto ng pagbisita niya sa DRC, tingin ko hindi ito gaanong makakaapekto sa desisyon ng hukom. Pero interesante makita kung paano nila ipinapakita ang pananaw nila sa korte gamit ang pahayag na ito at ang abogadong ito. By the way, Shera, naglagay kami ng poll tungkol sa isa sa mga pasabog na lumabas ngayong araw. Ano ang nararamdaman mo na si Didi ay nakapag-ayos pa rin ng mga speaking event kahit siya ay nasa kustodya? 45 ang nagsabing walang respeto sa biktima, 26 ang nagsabing mabilis, 18 ang nagsabing negosyo lang at 11 ang nagsabing matalinong public relations. Malaking pasabog yun, di ba? Nabanggit mo ring nalito ka sa respeto at sabi mo, yung math hindi nagmamatch. Hindi nagmamatch, Jessie, at di ako magaling sa math, pero di talaga nagmamatch. Sige, tungkol sa poll, nakakatuwa kasi habang nasa ere, ikaw ang nagbato ng pasabog na yon at mukhang na-interrupt pa kita. Nagulat talaga ako nang marinig ko yon. Ayon sa mga federal na taga-usig, may speaking engagement si P. Diddy sa Miami sa susunod na linggo. Balikan ko muna ang mapa at ipapaliwanag ito. Humihiling ang team ni P. Diddy ng 14 na buwan na parang iyon ang nararapat niyang paglingkuran. Ngunit hindi pa dahil inaresto siya at dinala sa Metropolitan Detention Center Brooklyn noong Setyembre 16, 2024. Kaya hindi pa tayo nasa 13 buwan na sitwasyon dahil ngayon ay Oktubre 3 pa lang. Kaya kung humihiling sila ng 14 na buwan, sabihin na nating makuha nila ito. Gusto kasi nila yon kaya dagdag oras pa. Baka umabot na tayo ng Nobyembre. Kaya kung may nakaschedule siyang booking or speaking engagement sa susunod na linggo, bakit sila humihingi ng 14 na buwan? Hindi yon makatuwiran para sa akin, pero sa totoo lang, nagulat ako na may sinasabing speaking engagement daw siyang nakabook kahit ano pa yon. P. Diddy, dapat ba tayong magulat? Dr. Hendrik, yan ang punto mo, sir. May saysay ba ito sa'yo? Kung makuha niya ang 14 buwan na sentensya ang 1 taon at 1 araw ay magbibigay ng 47 araw na good conduct time. Kaya't nakapaglingkod na siya ng 1 taon sa kulungan. Kaya kung makuha niya ang 14 na buwan, makakalaya na siya sa loob ng ilang araw. Wala akong computer para magkalkula. Mukhang inakala niyang makakalaya na siya, tama? Tama. Kaya parang nagsisiguro sila na makukuha niya yung 14 buwan na sentensya at handa na siyang gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin sa komunidad at higit pa kapag nakalaya na siya. And sa tingin ko, kaya sila nagtakda ng petsa para sa pagsasalita niya sa Miami. Hindi sila ganon. Hindi natuwa ang prosekusyon at tinawag nila itong kayabangan. May tanong mula sa super chat galing kay Christina Lester. Salamat, Christina. Talagang pinahahalagahan ko ito. Jessie, sasama ba si Benchu ngayon?
Hindi siya makakasama, pero grabe, palagi siyang nasa isip at puso natin, kaya panatilihin natin yon. Hindi abala si Ben, kaya di siya makakarating ngayon, pero pwede nating iparating sa kanya ang tanong, gayon pa man. Sabi ni Jorod, natatawa pa rin ako na andun si The Punisher sa korte. Oo, andun siya. Nicole Westmoreland. Sa Metropolitan Detention Center, tinanong ni Ginoong Combs ang mga tao tungkol sa pangarap nila, kaya nabuo ang free game for Didi. Wala pa raw gumawa nito dati sa Metropolitan Detention Center. Totoo ba yon? Naniniwala ako, alam mo, gaya ng alam natin, napakamalikhain ni Genome Combs. At sigurado akong nag-research din siya tungkol sa mga evidence-based na kurso na meron na sa pasilidad. Kaya hindi ako nagulat na naisip niya ang bagay na ito, kurso para sa mga tao. At lalo na dahil hindi naman siya babayaran para magturo ng klase na ito. Kaya bakit hindi natin tawaging libreng oportunidad ito? Mahalaga rin ang timing nito dahil alam kong wala siyang oras nung siya'y nasa sentensya. Noong paglilitis, wala siyang oras makausap araw-araw ang mga bilanggo dahil abala siya sa paghahanda. Pagkatapos ng sentensya noong Hulyo, nagkaroon siya ng sapat na oras para gawin ang kurso at simulan itong ituro sa iba sa gusali. Siyempre, sa huli ng araw, ito ay para matulungan siya sa huli dahil hindi siya makikinabang sa kahit anong klase ng kurso dahil kailangan niyang maglingkod ng araw para sa bawat araw. 85 kung lalampas siya ng 14 na buwan. Uy, Sapa, may tanong ako para sa'yo. Galing ito kay Ray Santiago. Pwede ba siyang patawarin ng presidente? Oo, pwede niya. Sa puntong ito, nahusgahan na si Genome Combs kaya kung nanaisin ni Genome Trump, maaari niyang pag-isipan ang pagbibigay ng pardon kay Genome Combs. Sa tingin mo gagawin niya yon? Hindi, sa tingin ko may naging pag-uusap lang tungkol doon. Tapos sinabi ni Trump na parang si Diddy ay nasa kabilang panig ng political spectrum kumpara sa kanya. Kaya sa tingin ko hindi nagagalawin ni Genome Trump yon. Ano masasabi mo, Dr. Hendricks, sa video? Pinapatugtog lang namin to sandali. Nakita mo na ba yon dati kung saan may ginawang video na ipinapakita ang mga nagawa, ang karera, ang volunteer service, at ang mga benepisyong naibigay ng isang tao sa isang komunidad? Nakita mo na ba yon? Epektibo ba dati? Hindi ko pa yon nakita dati. Ngayon, malinaw na panahon na ng teknolohiya at baka ito na ang simula ng isang bagay. Ibang tao rin ang may access sa mga footage, b-roll o larawan na pwede nilang gamitin para ipakita ang mabuti nilang hangarin sa komunidad. Sa buong bansa, maaari rin silang magtayo ng ganito tulad ng kay Ginoong Combs para ipakita ang kanyang makataong panig. At ito ay dapat magsilbing halimbawa para sa lahat ng mga individual na nakakulong sa buong bansa na sila ay maaaring makita bilang tao at kailangan nilang managot sa kanilang mga ginawa. Maaari pa rin silang makatulong sa lipunan habang umaabante. Kaya sa tingin ko maganda ang ginagawa niya para ipakita ang kanyang pagiging tao kahit na nahatulan siya sa 2 kaso na yon. Naniniwala akong maaaring simula ito ng pagbabago para sa mga individual na may sentensya sa federal at estado. Sierra, maraming tanong at damdamin tungkol sa emosyon doon. Tama? Kaya meron ka. May poll na nagtatanong, ano kaya ang reaksyon ni Didi pag narinig niya ang kapalaran niya? 37 ang nagsabing magiging emosyonal siya. 29 kalmado at mahinahon. 20 magugulat at 14 palaban. Ano ang naramdaman ng mga tao sa labas ng korte habang tumatagal ang paglilitis? Marami silang komplikadong emosyon. Sa tingin ko, malaking bahagi nito ay, alam mo, si Sean Combs na kilala natin, si Sean Combs na minahal, si Sean Combs na tanyag, para marinig ang mga paratang laban sa kanya at malaman kung ano ang napatunayan laban sa kanya, talagang ikinagulat ng maraming tao. At parang pumapasok ito sa tanong na, nagbago ba ang pakiramdam mo tungkol sa kanya? Nagbago ba ang pananaw mo sa kanya? May mga komplikadong damdamin. May mga hindi naniniwala sa mga biktima, may naniniwalang hindi dapat siya nahatulan at may sumasang-ayon sa hatol. Ano ang nararamdaman mo habang pinapanood mula sa labas ng korte at sinusubaybayan ang paglilitis? Mahirap ito, 'di ba? Sinusundan natin ang kasong ito dahil kilala natin si Sean P. Diddy Combs. Dahil isa siyang sikat na tao at iyan talaga ang nangyayari kapag kilala natin ang isang celebrity. Kilala natin sila mula sa malayo, iniidolo natin sila dahil sa kanilang musika o pelikula at iba pa at hindi naman talaga natin alam kung ano ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Pero ngayon, dahil sa paglilitis na ito at parang lantad na ang lahat, tama ba ang sinasabi mo?
Yung survey na nabanggit natin kanina, nagbago ng pananaw ng publiko kay PDD at sa mga paratang at pagkakakulong niya. Kaya siguro, kailangan pa nating makita kung paano magre-react si Didi, si Sean Combs kapag ibinaba na ang hatol. Tungkol naman sa nangyayari dito, nakita ko na halos lahat kanina sa buong live stream na ito. Ngayon, narinig ko ang ilang tao na tumatakbo at sumisigaw ng palayain si Didi, kaya may mga taga-suporta pa rin dito para kay PDD. May nakita rin akong lalaking lumapit kanina habang nagla-livestream at nagsabing, pinapanood ko ang Long Crime, mahal ko kayo. Alam mo, may mga taong nanonood ng livestream natin sa korte at sumusuporta sa usapan natin. Kaya't nakakatuwang makita ang magkaibang emotion dito sa magkabilang panig. Kukunin ko muna ang dalawang mabilis na punto mula sa mga panauhin bago sila umalis. Mananatili si Sierra sa atin. May update, Dr. Hendricks mula sa korte ni Cole Westmoreland. Walang benepisyo sa pagpipiit kay Ginong Combs sa kulungan. Salamat, Hukom. Tanong ni Ginong Steele, isa sa mga abogado sa depensa. Gusto naming umakyat ang mga anak niya at ipakita ang video. Sabi ng Hukom, pakiusap, lumapit kayo. Ako si Quincy Brown. Siya ang ama ko, kaya pakinggan natin si Quincy Brown. Walang benepisyo sa pagkakakulong kay Ginong Combs. Siyempre, iyan ang depensa kasi ayaw nilang makulong ang kliyente nila. Yun ang ibig kong sabihin. Pero pagdating sa kanya, alam mo dapat siyang managot sa kanyang mga ginawa. At ang hukom ang kailangang magdesisyon tungkol dyan. Kaya mataas ang responsibilidad ng pagiging isang federal na hukom. Kaya nilang sukatin ang lahat ng impormasyon base sa ebidensya, base sa kasaysayan ng krimen, at base sa kung ano ang maiaambag niya sa komunidad sa hinaharap ng kanyang buhay. Sa huli, hukom pa rin ang magdedesisyon dyan. Hindi rin ako nagulat na sinabi ng abogado niya na walang benepisyo para sa publiko. Kaya, ibig kong sabihin, tanong ito para sa maraming nakakulong na individual. Pero sa huli, kailangan niyang akuin ang responsibilidad sa kanyang mga ginawa at maaring kabilang dito ang pagkakakulong. Mabilis silang kumilos, Safa. Ayon sa pamilya, sabi ni Quincy Brown, anak niya ito at nagbago na. Hindi na niya muling ipapahamak ang kanyang kalayaan. Bilang mga anak niya, nais naming maghilom ng magkakasama. Sunod, ang pangalan ko ay Justin Combs. Nananawagan ako na bigyan ng pangalawang pagkakataon ng aking ama na aking superhero. Lagi niyang sinasabi na maniwala ako sa Diyos. Nakakausap ko ang aking ama araw-araw halos bawat oras. Sunod, ako si Christian Combs. Ako ang kamukha ng aking tatay, pati kilos ko. Buong buhay ko pinag-aralan ko ang aking ama mula ulo hanggang paa. Siya ang pinakadakilang tao sa mundo, ang aking superhero. Magkakaroon ba ito ng epekto sa desisyon ng hukom? SAFA, sigurado akong magkakaroon talaga ito ng epekto. At sa tingin ko, itong parehong bahagi ang magiging pinakamalakas na taktika ng depensa para kumbinsihin ang hukom na sumang-ayon sa hinihiling nilang sentensya. Sa ngayon, ang nakikita mo ay malinaw na mga anak ni Ginong Combs na talagang nagpapahayag ng taos puso, damang-dama at umaantig sa damdamin ng hukom para humingi ng kaawaan para sa kanilang ama. At sila ang mga taong may tunay na personal na ugnayan at sila rin ang pinakamaapektuhan sa pagkawala ni Ginoong Combs. Kaya sa tingin ko, yung mga sasabihin nila, pati na rin ang patuloy na sinasabi ng iba pa niyang mga anak ay magkakaroon ng malakas na epekto sa hukom. Masyadong makapangyarihan, baka bigyan lang siya ng hukom ng time served or 14 na buwan, pero sa totoo lang malamang hindi. Sa tingin ko, ang mga sinabi ng mga anak ay tiyak na tatatak sa isipan ng hukom habang iniisip niya ang sentensya. Safa Robinson Ferrero, Dr. Dwayne Hendricks, maraming salamat sa inyong dalawa sa pagdalo. Talagang pinahahalagahan ko ang inyong ekspertong pananaw at pagsusuri tungkol dito. Habang nagpapatuloy tayo sa isa pang oras ng paghatol kay Sean Diddy Combs, babalik agad kami ni Sierra Gillespie. May mga bagong panauhin na naman tayong makakasama. Sabi ko nga, buong araw ito. Hindi natin alam kung gaano katagal-tatagal ang paghatol na ito, pero tinututukan namin ito para sa inyo dito sa Long Crime. Babalik kami agad.